ay ang ano nga po ba ang nadama mo sa dakong ito at ikaw ay patuloy na naririto? At ang una pong magbabahagi para sa tanghaling ito ay ang ating kapatid na si Bunso. Siya po ay mag-aalay sa atin ng awitin at magpapahayag. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa ating kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito, buhay po ba ang Diyos? Papurit pasasalamat sa ating Diyos na buhay sapagkat muli ay nagkaroon ng pagkakataon upang muli ay tumindig sa inyong harapan, upang muli po ay papurihan at pasalamatan ng ating Diyos na buhay. Napakaganda po ng tema ng ating kapatid na Tita Nene. Ano po? Ano nga po ba ang nadama natin sa dakong ito? Kung bakit patuloy tayong pumaparito? Kung bakit patuloy tayong sa tuwin na ay nagmimithi na makadatal sa dakong ito? Sa ganang sarili po bilang pagbabahagi ay marahil kung hindi dahil sa patnubay at gabay ng banal na Espiritu, marahil ay po, paulit-ulit lang po na tinuturan, ano po, nalugmok, ano po, wala na pag-asa sa lahat ng mga pagdalisay na pahintulot ng ating Panginoon. Subalit, ang sabi nga po, di po ba, lahat ay nakatakda sa Kanya, lahat ay nakaplano sa Kanya, at ang lahat ay kalooban at kagusto Niya, kung ito ay tuwiran nga gaganap mo sa inyo, sapagkat ito ay kapahintulutan Niya. Amen po ba yon? Kaya nga po, marahil ay patuloy na pumaparito sapagkat nga po dito ko po kinukuha. Dito ako umuhugot ng lakas at pagtitibay sa ating Panginoon sapagkat siya po ang nagbibigay ng kalahat-lahatin sa ating mga buhay. Amen po ba? Hambing po sa pagkakataon na ito, bagamat napakaraming pagkukulang sa ating Diyos na buhay, bilang katauhan na bilang ginagamit niya, bilang lingkod dito sa takong ito, inaamin ko po ang lahat ng aking pagkukulang. Kaya po, humingi ko ako ng kapatawaran sa ating Panginoon sapagkat dala ng katauhan nga po na marapat na gampanan sa bilang pagkatao ay patuloy na ginagampanan. Subalit sabi ko nga po, huwag mo akong pahintulutan na malibang, mawalay sapagkat syempre po sa pag meron kang ginagampanan, no, yung isip mo ay nahahati. Subalit sabi ko, huwag mong pahintulutan na mabi ng humabi yung isip mo sa pagpaplano. Ano po? Sabi ko sa kanya, kundi bagkus ikaw ang siyang magharing ganap nang sa gayon ay yung pandama, yung pagmimithi na gayon na lamang napapaglingkuran siya ay gayon na lamang din po. Kaya po, papurit pasalamat sa ating Diyos sa buhay. Kaya po, ito po ang aking aawitin para sa Kanya. Para po sa inyo. Dito po nakapaloob yung binahagi ko sa inyo. Ikaw ang Panginoon ng aking buhay, nasa aking pag-ibig ang laging alay, sa tamis ng iyong kalinga ang lagi kong dasal ay manahanap ko sa iyong pagmamahal. Ikaw ang Panginoon ng aking buhay, nananayo sa aking puso sa tuwing nanganay, nang ako'y manatili sa bigsamay tapat. Panginoon ko, aking namahal, di ako
sakit naman ng unos. Hanggat nariyan ka, Panginoon ko pagi, sandalan ko sa piling mo tuwi na ay babalik ako dati. Mawalay sa'yo. Ikaw ang Panginoon ng aking buhay, nanunuyo sa aking puso sa tuwing nananalay, nangako ka'y manatili sabik sa may kapal. Panginoon ko, aking minamahal, di ako matatakot, sakit naman ng unos. Pagkat nariyan ka, Panginoon ko pagi, sandalan ko sa piling mo tuwi na ay babalik ako dati. Mawalay sa'yo. Di ako matatakot, sakit naman ng unos. Pagkat nariyan ka, Panginoon ko pagi, sandalan ko sa piling mo tuwi na ay babalik ako dati. Mawalay sa'yo. Ikaw lamang, ikaw Panginoon, ikaw ang aking buhay. Salamat po. Hindi po ba nakapaloob sa awitin na talaga pong ayaw mong mawalay sa Kanya sapagkat siya ang magiging gabay at patnubay mo, siya ang magiging tanggulan at sandalan mo sa pakikibaka sa buhay. Kaya purihin at dakilain ng ating Panginoon sa kabila ng ating pagkukulang, nariyan siya para punuan at patuloy tayong akayin upang huwag tayong mawalay sa Kanya. Amen po ba yun? Maraming salamat po. Maraming salamat sa iyo, kapatid, sa napakagandang awit na inalay mo para sa ating Ama. Ang susunod ko pong tatawagin ay aking pong lalapitan, ay isa pong kapatid natin na si Mila. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat, sa mga alagad po. Talaga pong kahiwagan ng Panginoon na sa bawat araw na pagparito ko, yun nga po, talaga pong nadadama ko siya sa aking buhay. Kaya po, nagsusumakit po talaga akong makaganap sa kanyang panawagan. Dahil nga po, buhat po talaga nung nagpunta ako dito, nagkaroon po ako ng kapanatagan,
kagalakan, at yung liwanag po aking nasisilayan sa bawat araw eh. Talaga pong napakaano sa aking buhay na masilayan ko ang liwanag na pinasisilay sa akin ng Panginoon, na sa bawat araw eh, hindi niya ako pinapabayaan, na sa Kanya ko po talaga idunudulog ang lahat, na patuloy at patuloy niya akong bigyan ng katatagan, kalakasan, at ang pananalig ko po sa Kanya naway patuloy at patuloy kong magampanan sa bawat araw. Kaya papurit pasasalamat sa iyo, Ma, sa kalakasang pinagkaloob po sa akin, sa panibagong buhay na pinagkaloob mo po sa akin. Talaga pong ako'y nagpupurit na papasalamat dahil po sa pamagitan po ng iyong kinalagdan na minamahal nating Apong Kunching, kami po ay nabuksan, lalo na po nga ako, talaga pong nagbuksan po ako dito sa lugar na ito, na kuminsan po meron din po talagang pagdadalisay, hindi man po sa aking pamilya, sa aking mga kapatid, pero po panatag po akong nalalagpasan ko po yon ng aming pamilya, na sa bawat araw eh, dinudulog ko po sa Kanya ang anuman pong dumarating sa amin, na siya po talaga ang nakakapatid ng lahat sa ating buhay. Kaya po sa lahat po na aking pinagdanaan, talaga pang sa bawat araw hindi po ako nakakalimot na magpurit, magpasalamat sa Kanya. Kaya kung hanggat po makakaya ko, talaga pong sa bawat araw, gusto pong makaparito, lalo na nga po ngayong nalalapit ng anibersaryo, para po patunayan sa ating Panginoon na ang aking pong pananalig ay patuloy ko pong pinagsusimikapan na maisabuhay ko po iyon, na sana nga po ay wag niya akong wag mo na po akong ililiko pa sa tuwid na landas na pinasilay mo po sa akin sa dahong ito. Sa lahat po ng mga nagmamahal at patunay dumalangin sa akin na dumadalangin, maraming salamat po. Higit po sa ating Panginoon at sa Kanya po kinalagdan na siya Apong Kunching, na talaga po kung hindi po sa ating minamahal na Apong Kunching, karamihan po siguro sa atin dito wala ngayon, dahil po talagang siya ang nagbukas sa atin. Kaya ang masasabi ko po talaga, papurit pasasalamat sa ating Panginoon. Maraming salamat sa iyo, kapatid, sa diyang kay palad mo, sa dakong ito, nang inakay ka, at tatanggapin lang po natin siya ng buong katapatan, makakamtan po natin ang kagalakan, at ang madarama natin sa tuwina ang Kanyang walang hanggang pagmamahal. Amen po ba? At ang susunod po na sa atin na magbabahagi, isang pa rin pong kapatiran. Lalapitan ko po siya. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat, sa katanghalian nito, sa mga alagad, sa choir, sa pasyente, sa CAPS, at sa mga katulad ko pong tagasunod. Galak na galak po ang puso ko sa temang ibinahagi ng ating kapatid na kung paano nga araw po ba natin nararamdaman ng Panginoon sa ating damdamin sa araw-araw ng ating buhay. Habang kumikislot po yung puso ko, hindi ko po mawawaan
kung ako po ba ay magtataas ng kamay o mag-aano. Subalit sabi ko po sa sarili ko, pag lumapit po siya doon sa tabi ko, maglalakas loob po akong tumayo sa harapan na ito. Purihin po ang Ama, talaga pong buhay na buhay siya at lumapit nga po siya sa akin. Sapagkat damandama po ng Ama kung paano po nag-uumapaw ang kagalakan sa aking buhay sa araw-araw na pagtungo ko po dito sa dakong banal na ito, na pinananahanan ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching na kinalugdan niya. Sapagkat pagising ko pa lang po sa umaga, talaga pong hinihingi ko na po sa Kanya na ang pandamang mabuti ang ipagkaloob niya sa akin para wag po akong mawalay sa Kanya. Sapagkat totoo po ang sabi po ni Mami Beth, kapag do po ang pagkagising po lang po natin ang nilalaman na po ng ating puso at isip ay ang Panginoon, ang lahat po ng ating gampanin sa ating tahanan ay mayroong takda na oras na ipagkakaloob sa Kanya. Sapagkat ganun po ang nangyayari sa akin. Pagising pa lang po sa umaga, itinuturo na po niya sa akin kung ano ang dapat kong gawin, pagsunod-sunurin ang aking trabaho, para pagdating ng oras na para naman sa Kanya, ipinagkakaloob niya po sa akin yon. Sapagkat talaga pong mapakahiwaga ang Panginoon pagkat siya po ang ating inuna sa ating buhay. Sapagkat siya po ang kikilos at magbibigay ng kaukulan kung ano ang nararapat at dapat para sa atin. Sapagkat hindi po nyo alam, ang pagtungo ko po dito talaga ay isang sakripisyo. Sapagkat pag-alis ko pa lang po ng tahanan, pagbaba ko pa lang po ng tahanan namin, sabi ko po sa Kanya, Ama, Ikaw ang manguna at maghari sa akin, sapagkat alam mo, batid mo kung paano ako magpunta sa dakong banal mo para mapakinggan ko po muli ang iyong mga mabubuting salita na iluluwal ng mahal na Apo Kunching na kinalulugdan ng banal na Espiritu sa araw-araw. Sapagkat yun po ang nagiging kalakasan, bitamina ng aking buhay, sapagkat wala man po akong material na bagay na makamtam sa araw-araw. Subalit ang banal na salita po, talaga pong isang kayamanan na pong aking inaangkin na makamtam ko lang po sa aking buhay. Wala man po akong salapi o anumang pinansyal na bagay. Subalit sa pamamagitan po ng mga mabubuti niyang aral, yun po ay nagiging kalakasan at katatagan ano man po ang pagsubok na dumarating sa aking buhay. Kaya Ama, walang hanggang papuri at pasasalamat po ang maibabalik ko muli sa iyo sa oras na ito, at hindi mo po ako hinayaan na hindi makatindig sa iyong harapan, sapagkat galak na galak po ang aking puso sa bawat araw na ikaw ay aking nararamdaman sa pamamagitan ng iyong mga banal na salita at sa mahal na Apo Kunching na kinalulugdan mo ng banal na Espiritu. Talaga pong siya po ang naging kalakasan at kalasag ko sa araw ng aking buhay. Kaya noon po talaga pong sabi nga po, ako isa ring nagdaan sa pasyenteng nakaupo lamang. Subalit tama po pala ang sabi ng mga alagad. Wag lang daw po tayo umupo sa ating upuan, kundi ipagsigawan daw po natin kung ano ang nadarama natin sa Panginoon Diyos na ating tinutunguhan sa araw-araw na pagtungo natin dito. Kaya nga po, sabi ko nga po sa Ama, kung kaloob mo nga lang Ama, sa araw-araw ay ako'y tawagin mo sa iyong harapan para maipagsigawan ko sa mga kapatid ko na nagtutungo rito kung ano ang aking nadarama sa araw-araw na pagtungo ko dito. Isa na po sa araw-araw na pagtungo ko dito, ang aking pong nakakanta sa Kanya ay ang palaging kapayapaan ng aking isip, kagalakan ng aking puso. Yun po yung isang napakalaking pagpapala na po sa atin sa araw-araw ng ating buhay, sapagkat pag yun po ay ating nakamtan, talaga pong mapagsisigawan po natin na ang Diyos ay buhay. Yun lang po at maraming salamat po. Salamat kapatid. Isa ka bang tagasunod o alagad man o kaps? Sapagkat tinanggap mo siya ng buong puso, siya ay patuloy mong madarama at mimitiin mo na makapiling mo ang Diyos na buhay sa dakong ito. Amen po ba? Ang susunod pong magbahagi sa atin ay isa pong
Caps, mag-aali po sa atin ng awitin ay si kapatid na Magno. Palakpakan po natin si kapatid na Magno. Salamat po. Salamat. Mapagpalang umaga po sa ating lahat sa tanghaling ito. Ako po ay nagpapasalamat. Tinawagan po akong muli rito sa lugar na ito upang ako po ay mag-alay ng awit. Una, sa ating banal na espiritu, sa ating mga alagad, mga tagasunod, pasyente, mga choir, at sa ating cup. 1, 2, 3. Ay, salamat. Para po sa ating lahat. Ako po ay hindi na po ako magsishare, subalit ako'y mag-aari na lang ng awit. Ang awitin ko pong ito ay ipinadama po sa akin ng Diyos, bagamat wala po sa tema. Salamat po. Ang awit ko'y alay ko sa inyo. Nagagalak itong aking puso sa banal na espiritu. Handog nating pagsuyo. Tayong lahat ay magsama-sama, kapit kamay sa pagkakaisa, tumalangin sa Diyos Ama, bigyan niya tayong pagpapala. Ikaw, Ama, o Diyos Ama, ang nagbigay ng pag-asa. Pangalan mo'y sinasamba, nagpupuri sa'yo, Ama. Ang buhay ko'y sumisigla kung ikaw ay kapiling ka. Jesus, ikaw ang buhay ko, ayaw ko nang mawalay pa. O kilip ko, sana'y di magbago, pagmamahal at pagsuyo ko, pagkat ang buhay kong ito ay laan lamang para sa'yo. Ikaw, Ama, o Diyos Ama, ang nagbigay ng pag-asa. Pangalan mo'y sinasamba, nagpupuri sa'yo, Ama. Ang buhay ko'y sumisigla kung ikaw ay kapiling ka. Jesus, ikaw ang buhay ko, ayaw ko nang mawalay pa. O kilip ko, sana'y di magbago, pagmamahal at pagsuyo ko, pagkat ang buhay kong ito ay laan lamang para sa'yo. Maraming po salamat. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Ako po kasi kinakabahan. Para po sa ating lahat. Ikaw ang sandigan ng buhay, dito sa templo mong hinirang. Ikaw ang tunay na patnubay sa lahat
ng iyong nilalang. Nagpupuri sa iyo, O Diyos, Ama. Buong mundo, ikaw ang pag-asa. Panginoong Hesukristo'ng banal, tinubos ang sanlibutan. Dakilang layunin ay dinggin, lahat ng mabuti ipunin. Ilayo mo kami sa dilim, liwanag ng buhay ay kamtin. Buhay na Diyos, kami nagpupugay, nagpupuri sa iyong kabunyan. Lukubin mo ng iyong kabanalan, ang sa iyo'y nagmamahal. Salamat sa mapagpalang kamay, pinawi mo itong karamdaman. Espiritong banal ay nakamtan dito sa puso isipan. Apo kong Ching, ikaw ang patnubay, mga haplos ng iyong mga kamay, kagalingan ng may karamdaman. Galing sa Diyos nating ibuhay, galing sa Diyos nating buhay. Maraming salamat. Salamat po. Salamat kapatid sa napakagandang mga awitin. At ang susunod ko pong tatawagin ay ang isa po nating kapatid na tagasunod pa rin, na pinagaling din sa dakong ito. Nais ko pong tawagin si kapatid na amang ng Bukana. Palakpakan po natin ang ating kapatid na si Amang. Magandang umaga po sa tanghali ito sa inyong lahat. Adro po ako, hindi ko po ako talagang masupresa po ang Panginoon, hindi ko po alam na talaga na ako'y mag-share. Ang isi-share ko po total marami naman pong hindi na nakakaalam at maraming bago. Yun pong kung bakit po ako napunta rito sa lugar na ito, sa Dambana. Ako po na-stroke po sa Manila, sa bahay ni Engineer Boy Bailon. Nung ako po ma-stroke, ang sabi po nung asawa ni Engineer, ako po kinulusan, ginanuan po rito sa nao. At tapos po, bigyan sa akin yung litrato ng Divine Mercy at ng Apo Kunching, yung po chaplet na ganun. Ngayon po, hawak-hawak ko po yun, dinala po ako sa ospital. Ang tanong ko po sa sinasakay namin van, umiikot pong ganun. Tapos po, pagdating ko po sa ospital, kung po medyo malayo yung ospital sa Paranaque, hindi na po ako makatayo. Hindi gano'n lang po ako rin sa higaan ganun, at saka na lang po ako itinulak. Tapos po, nung mapasok na po ako sa emergency room, ang sabi po nung mga nurse, kailangan daw po mag-deposit pa muna ng pera. Kasi po, yun daw po yung po nila. Sabi po nung bayaw ni engineer, wala kaming dalang pera kasi emergency yung takbo namin. Pero huwag kang mag-alala, kami naman may pera yung boss niya, yung pinagtatrabawan niya. Kami ay nakatira sa multinational village, sabi nga nun. Narinig ko po, kasi po nung hapon na yon,
bago po nangyari yung pagkaka-stroke ko, nagbigay po ng incentive si Boy Bailon ng nabigyan po ako ng 10,000. Kaya po may na-down kami rin sa ospital. Alam niyo po, nung mayari po yun, kumbo nga po ako ilong-hilo, nagising na lang po ako, may hose ako sa ilong. Tapos po, dito po sa ibaba, may hose din po. Tapos po, sinisinok po ako, tumutulo po yung laway ko. Asalaw po ako ng ICU. Tapos po, nung bali po 24 oras ako sa ICU, kaya po yung miss ko tsaka yung anak ko, kinabukasan ko na lang po sila nakita, pero sila po, alas 2 po madaling araw ako na stroke, pero alas 7 pa lang po ng umaga, andun na po sila, kaya maghapot, magdamag din silang sa labas ng ospital dahil bawal naman po yung bantay palaro sa loob. Tapos po, ako po yung chaplet na ni Apo, tsaka ng Divine Mercy, talaga pong hindi naalis sa kamay ko. Nakaraan na po yung 24 oras, sa kamay po pa rin. Kasi po, talagang nanalig po ako sa Panginoon. Kaya po siguro binigay sa akin yun para tuloy na akong manalig sa Panginoon at hiling ko sa Panginoon na yung kagalingan ko. Alam niyo po, 14 na araw ako sa ospital. Pero nung ilabas po ako sa ospital, ganun pa rin po ang sitwasyon ng aking nararamdaman. Nahihilo po ako, sinisinok, tapos po ando pa rin yung NGT. Ang nangyayari po, pag po yung hating gabi na, palibasa po kasi ang kinakain ko, hindi ko nalalasahan. Tapos po, kulang po ako sa tulog dahil po sinisinok ako. Hindi po ako nakakatulog. Tumutulo po yung laway ko. Paghiga ko po, iniisip ko na po kung paano ako matutulog kasi po, sinisinok ako, tapos nahihilo, tapos yung laway ko tumutulo. Pinipilit ko pong makatulog, hindi naman makatulog. Pagdating po ng 4 na oras, higisingin po ako at pakakainin po ako rin sa ilong na nagdadaan. Pagkatapos po, hindi po ako pwedeng mahiga at timano kasi para daw po yung pinakain sa akin, malagay muna po sa tiyan. Latang-lata na po ako. Siguro po mga 3 araw na ako sa amin. Nagde-deliryo na po ako talaga. Minsan po tumawag si engineer. Kamusta ka na? Sabi niya. Ito boss, nahihilo pa rin pasama ka sa Divine Mercy. Punta ka kayo doon at doon, lalakas ng katawan mo. Kinabukasan po, sinabi ko sa misis ko na dalhin nyo ka ako sa Divine Mercy. Alam niyo po, pagdating ko rito, dito po at timano nadama na nanalid na talagang dito po ako gagaling. Kaya po, ang sabi po ng Apo, gumawa raw po ako ng kawayan dahil po hindi ako nakakalakad, dahil po naka-wheelchair ako nung idalhin dito. Sabi po, gumawa raw po ako ng kawayan at manggabay po ako rin sa kawayan. Ako po, sa kasabi ko pong makalakad dahil po hindi ako nakakalakad. Talaga pong madaling araw pa lang, nagpapatulong na ako lumaglakad doon sa kawayan. Siguro po, mga 1 linggo lang, nakalakad na po ako. Kaya lang po, meron po naman akong stainless na hawak na ganon. Kaya po pagka umaga, dala ko yung stainless. Pag po nakasampung lakad na akong gano'n, itataas ko. Pag po parang masuspit pa ako, ibababa ko. Siguro mga 5 araw din po na natanggal na po yung stainless. Ang pumalit naman po yung tungkod. Kaya po ako, nagpabanyos dito noon, nakatungkod ako. Pagdating po sa banyusan, dalawa-dalawa yung alalay ko dahil po talaga pong hilong-hilo pa ako at sinisilok pa rin po ako. At saka andun pa rin po yung NGT. Bali po, naka-siyam na banyos ako. Pagkaraan po ng 1 linggo, nagbanyos uli ako. Kaya po 14 na araw. Pagkatapos po, pagkaraan po uli nun, patuloy po yung banyos ko. Kaya 27 days akong nagbanyos. Alam niyo po, nung nagbabanyos ako, sabi ng Apo, tanggalin ko na rin yung tungkod. At pinalakad po akong ganon. Po, nakalakad na po ako. Tapos po, yung pong pagtitiyo ng laway ko,
pag po may nagkabibigay po ang apo ng candy, talaga pong iyon yung ginawa ko po paraan para yung laway ko malunok ko. Yun po nawala na rin po yung paglunok, yung pagtulo ng laway ko. Malaulan po, naayos na po yung paglunok ko. Natanggal na po yung NGT nung nakakalunok na ako ng laway. Natanggal na po yung NGT. Tapos po, talaga pong napakahiwaga ng Panginoon. Dito po, nung hinihilot po ako, nung alagad, at di kapatid na yung tumutugtog, nadaanan po ako ron. Tinanong po niya kung ako'y nahilot na. Sabi ko hindi pa. Yung pong kamay ko, hindi pa na itataas na gano'n. Ginawa po niya, hinilot niya po ako, tinaas yung kamay kong gano'n. Hanggang sa talaga pong masakit. Pero tinitiis ko po, nahiya ko po kung sabihin sa kanya na masakit. Tapos po, naku, kinabukasan po parang ayaw ko nung magalaw yung kamay ko dahil masobra po sakit. Nakaupo na naman po ako ron, nadaanan naman po ako ng kapatid na Alan. Tinanong po ulit kung nahilot na ako, sabi ko po hindi pa po. Pero hindi ko sana sabihin nahilot na ako dahil nga talagang masakit. Itinaas na naman po gano'n, tagal po. Alam niyo po, siguro mga 2 linggo, naitaas ko na po yung kamay ko. Wala pa akong naramdaman. Tapos po, nung ako'y nakakakain na, natanggal po yung GT ko. Meron po akong tabo pag ako yung maatin. May dadala po akong tabo. Pag po kasi po kuminsan, talagang yung laway ko, naglalakit. Pag gagawin ko po, meron po akong duraan dalang tabong ganon. Pero hindi rin po nagtagal, nawala rin na po yung tabo. Para ko pong nakita si Nanang na yung isang na-stroke dyan, may dala-dala rin tabo. Pag nakikita ko po yun, naalala ko yung pinagdaanan ko. Tapos po, nung pong huling nihilot ako yung alagad, sabi po niya, kapatid, magaling ka na, sabi niya. Kasi palatandaan, pagka pumuputok na yung mga buto, pagaling na. Kung sakali ba at ikaw gumaling, ano gagawin mo? Sabi ko, maglilingkod po ako rito sa dambana. Sabi niya sa akin, siguraduhin mo lang yung sinabi mo kasi marami nang gumaling dito na nawala na, hindi na bumalik. Kaya po nung pag-uwi ko sa amin, sabi ko po, nung magdasal, Panginoon, gumaling lang po ako na tuluyan. Ako po ay maglilingkod dito. Ituro po sa akin kung paano pamamaraan at kung saan mo po ako ilalagay para makapaglingkod sa iyo. Sumunod pong araw, mga ilang araw lang po, may nagsabi po na para pong magbebendisyon yata ang apo doon sa mga cups na bago. Sabi ko, baka pwede na ako kung masama. Ayun po, nung magbendisyon, nasama na po ako sa mga cups. Kaya po, ano na buwan pa lang na akong andirito sa dambana, naging cups na po ako. Kahit po, pagka naglalakad akong ganyan, medyo alalay ko pa rin yung miss ko. Patuloy po yung kangapoy paglilingkod. Kaya lang po, ang isang masakit lang po, noong ako nagbabanyos, hindi pa nakakalakad, inaakay po ako ng miss ko, pati yung miss ko po, natutuwa ako dahil pati po siya gumagaling ang kanyang puso't kaluluwa. Kaya lang po, ngayon pong ako magaling na, ako na lang po yung pupunta rito, siya hindi na. Sabi ko po sa kanya, paano ba nangyari? Magaling na ako tapos ako patuloy na pupunta, samantalang ikay ko walang karamdaman Pero pwede mo namang isa rin tindahan natin, may hopper ka. Pwede mo namang akong mag-hopper ka para makarating ka ron. Sabi po niya sa akin hayaan mo darating doon. Pero alam niyo po, pag po ako nagdarasal, hindi ko po nakakalimutan na ipanalangin yung aking asawa para po makarating din dito. Doon po sa mga may karamdaman, tuloy-tuloy lang po ang pananampalataya, pananalig sa Panginoon at ipagkakaloob po sa inyo. At gawin lang po natin yung
kagustuhan ng Panginoon. Sumunod lang po tayo sa Kanya at tayo po ay gagaling. Salamat po. Yun lang po at maraming salamat. Kay palad mo kapatid, sapagkat tuwirang kang pinagaling ng Ama, kaluluwa at katawan mo ay Kanyang pinagaling. Amen po ba? Katulad po ng sinabi niya, at yung may mga karamdaman po, kilalanin po nating lubusan ng Diyos na buhay, at sa dakong ito ay manalig, at tayo po ay magsabuhay ng Kanyang mga aral na ating naririnig sa bawat araw. At makakamtam natin ang kagalingan ng ating mga karamdaman, higit ng ating kaluluwa. Buhay po ba ang Diyos? Ang susunod pong magbabahagi ay isa naman pong alagad. Atin pong palakpakan ang buhay na Diyos sa ating kapatid na si Tita Au. Magandang umaga po muli sa ating lahat sa tanghaling ito. Na-surprise na naman po ako kasi share ko lang kahapon. Buhay po talaga ang Diyos. Dahil siguro nga po, malapit na nga akong umalis. Damandama ko po ang banal na Espiritu sa araw-araw na pagpunta ko rito. Pinadadama sa akin dahil malaki ang aking pagkukulang. Dahil kung umuwi po ako taonan, subalit damandam ko pong lubusan sa araw-araw. Ngayon nga po, tapos na po yung banyos ko. Napakaginhawa po ng pakiramdam ko at talagang wala na po akong nararamdaman, pati po yung likod ko. Wala na pong sakit. Hindi po ba napakabuti ng Diyos? Sa araw-araw nga po, pag po kami ay nasa Dubai, kung ano po yung nararamdaman ko na kami ay nandirito, ganun din po pag nasa Dubai kami. Alas 8 po doon, start ng gawain dito, alas 12:30. Alas 8 po, ino-open ko na ang internet. Nananabik na po kaming mapanood ng gawain, start ng prayer, and then joyful, and then sharing, lahat po napapanood namin. Kaya sa bawat aming panonood, kuminsan po pag may nararamdaman kami, ang ginagawa po naming mag-asawa, kukuha kami ng isang baso ng tubig. Pagkatapos po na magmensahe ang banal na Espiritu, iinumin po namin yung tubig na yon. Inaangkin po namin kung ano yung nararamdaman namin, gumagaling kami. Tapos po, nung pagka-opera ko nga po, na-share ko na yung after my operation. Hindi ko pa po na-share. After ng operation ko, talaga pong wala akong sugat na nakita. Alam po ba nyo, habang ako ay naliligo, pinaghahalo ko yung malamig at saka mainit na tubig. Para po bang inaalay ko para po bang nandito ako na binabanyusan ako ng banal na Espiritu. Habang binubuhos ko yung tubig, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, ibubuhos ko po rin sa tapat ng operasyon ko. Pagkatapos ko, mananalangin ako, nawa patuloy akong pagalingin ng Ama, kahit hindi ako pinakemo, kahit hindi ako nakemo. Kaya po, ganun ang aking pananalig. Damandam ako ang banal na Espiritu kahit kami ay malayong mag-asawa. Sa bawat araw talaga, hindi namin nakakalimutan dito. Kaya nga po, kanina nag-uusap kami nung nila Tita Amor, malapit na nga akong umalis. Sabi ni Tita Flor, Tita Au, masarap dito, huwag mo nakakong paalala sa akin kasi kakong nalulungkot ako. Malalayo na ako dito sa Dambana uli. And then, babalik siguro kami December pa. Kaya po, sa bagay po, basta't nanonood ako, nakikita ko yung gawain, masayang-masaya po kami. Kaya nagpapasalamat po ako dahil sa malayo man kami, laging nagpapadama ang banal na Espiritu. Yun lamang po at marami po salamat.
Salamat po, Tita Au. Sadyang buhay ang Diyos sapagkat ang naasa nga po niya habang naririto ka ay patuloy mong ipahayag ang kanyang kadakilaan at ang kagalakang ibinibigay niya sa iyo sa bawat araw. Amen po ba? Ang susunod ko pong tatawagin ay isa pong kasama namin sa choir. At nais ko pong tawagan upang ipahayag po sa atin ang kadakilaan ng Diyos, ang ginawa niyang, ang ibinigay sa kanyang kagalingan. Nais ko pong tawagan ng ating kapatid na si Sharina upang ibahagi sa atin kung paano nga po siya nakadama at pinagaling ng Diyos na buhay sa dakong ito sa pamamagitan ng katauhan ng ating Apo Conching. Ay, sa mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Napakasurpresa po talaga ng Panginoon. Hindi ko po inaasahan na ako po yung tatawagin ni Tita Nene po. Kaya papurit pasasalamat po sa ating Panginoon. Ang maibabahagi ko lamang po kung paano nga po ba pinagkaloob po sa akin ng ating Panginoon yung kagalingan po ng naging karamdaman ko po. Di po lingid po sa kaalaman po ng iba pong naririto po kung ano po yung naging karamdaman ko po. Ang tawag po sa naging karamdaman ko po is lupus po, na kung sa tao po wala po siyang lunas, pero po sa banal na espiritu sa dako pong ito, nagkaroon po siya ng kalunasan. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Kaya po nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Panginoon, sapagkat marami pong naidulot na mainam, madami pong naidulot na mabuti, yung naging karamdaman ko po sa akin. Na kung paano nga po ba, yung karamdaman ko po na yun is, ginawa po niyang kaparaanan po para po maakay po ako sa dakong ito. Para po ipasilay sa akin kung gaano nga po ba kabuti, kung gaano nga po kahiwaga ang Diyos sa dakong lugar na ito. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Kaya po nagpapasalamat po ako sa Panginoon na bagamat po sa dati pong buhay, iniisip ko po na bakit po ako yung pinagkalooban ng ganitong karamdaman. Kasi po nung mga kapanahunan po na yon, nandun po ako sa mga pagkakataon po na ang hinahangad ko lamang po isang makatulong po sa pamilya ko, makatulong po sa mga magulang ko. Pero nag-isip po ako na bakit ganon? Bakit ako yung nagkaroon ng ganitong karamdaman na hindi ko po inaasahan? Pero nung napagnilayan ko po, nung habang lumilipas na po yung mga panahon, yung araw, yung buwan, nung narito po ako sa dakong ito, doon po pinaisip sa akin ng Panginoon na kaya po niya minarapat po na magkaroon po ako ng ganong karamdaman is para po hanguin din po ako sa masyadong mga makamundong bagay na po, mga makamundong gawa po. Kaya nagpapasalamat po ako sa Ama sapagkat sa tuwing na lagi niya po pinapatunayan po sa akin kung gaano nga po ba siya kabuhay. Hindi lamang po sa akin, kundi sa buong pamilya ko po. Na kung paano nga po, noon hinahangad ko po na makapagtrabaho po. Pero nung nagkasakit na po ako, lahat po ng yun nawala po. Pero ngayon po, nandun po yung, hindi ko na po hinahangad po yung mga ganong bagay po. Pero sa pamilya ko po, yun po, sila po yung mas higit na nakikinabang po sa ngayon, yung mga kapatid ko po. Na kung paano pagkatapat nga po tayong nananalig at nananampalataya sa ating Panginoon, pagdaka po yung pagkakaloob niya po sa atin, kung ano man po yung mga kahilingan po natin. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Kaya po nagpapasalamat ako sa Ama, sa mga biyaya po niya sa kapatid ko na kung paano madalas po tinuturan ng mahal na Apo po sa akin na hindi ko na po kailangan magtrabaho. Kasi nandiyan po yung mga kapatid ko, sila po yung gagamiting anghel po para sa akin. Di ba po buhay po ang Diyos? Na kung paano nung diniling ko po sa Panginoon no na yung kuya ko po noon last year, September last year po yun na nagtatrabaho po siya na hiniling ko po ipagkalob sa kanya kung uning marapat. Tapos nung karawan po ng mahal na ina no, kinabukasan po noon, agad-agad tinugon po niya yung kahilingan ko po. Ngayon ko po hiniling, kinabukasan tinugon niya po agad na kung paano tumawag po sa akin yung mama ko po na sabi nga po yung kuya ko po magpapa-medical na po para po sa regularization niya. Di ba po buhay po ang Diyos? Kasi po agad-agad po tinugon niya po yung paghiling ko po sa kanya, pagdulog ko po sa kanya. Tapos netong
taon din naman po na ito, buwan din po ng September po, yung kapatid ko naman pong bunso, na kung paano pong tinuran po ng Banal na Espiritu po sa katawan po ng mahal na apo, na sa kanya po tinuran po sa kanya na ang kinin niya po at makakapagtrabaho siya. Yun po nakapagtrabaho nga po siya. At kung paano pong, nung pagsambit po ng mahal na apo na ang kinin mo may dudulot na mainam sa yung trabaho mo. Agad-agad din po nung pagdulog ko po sa nga kaarawan din po ng mahal na ina po yun netong buwan lang po ng September po. Agad-agad po, hindi pa man po sumasapit yung mismong kaarawan po ng mahal na ina, pinagkaloob na po na yung biyaya po sa kapatid ko, na regular na din po yung kapatid ko. Kaya po, nandun po yung kagalakan po sa puso ko na kung paano nasumpong ako po yung dakong ito, kung paano marami pong naidulot na kabutihan po yung naging karamdaman ko po. Talaga pong masasabi ko po na napakahiwaga po ng Diyos sa buhay ko, sa buhay po namin ng pamilya ko, na kung paano walang-wala po kami nung mga panahon po nung nagkasakit ako, kasi po talaga pong na-stop po talaga sa hanap buhay po yung mga magulang ko po dahil nakapokus po sa akin. Kaya po, nung naggumaling na po ako, doon po pinatunayan ng Diyos yung pagkilos po niya, doon po sa mga kapatid ko po, na siyang ginagamit po ngayong anghel po sa buo kong pamilya po, sa akin po yung mga kapatid ko po, na hindi man po ako humingi sa kanila, hindi ko na kailangan humingi, sila na po yung kusang nagbibigay po sa akin. Kaya nandun po yung kagalakan ko na sabi ko, hindi ko naman hiningi mga ganitong bagay. Tapos nandun po yung nagalak po yung puso ko na sabi po sa akin ng kapatid ko na bunso nga po na, binabalik lamang namin sa iyo kung ano man yung naibigay mo sa amin noong mga panahon na ikaw naman yung nagtatrabaho, na ikaw yung nagbibigay sa amin. Kaya madami pong hiwaga po ang pinagkaloob sa akin sa dakong ito. Una-una na po yung kagalingan ko po na sa tao wala po siyang lunas. Pero sa pananalig po, pananampalataya, nandun po yung pinagkaloob niya po sa akin kagalingan na yon. Kaya po tayo po na naririto po, na may mga karamdaman po tayo, wag po natin ikalumbay yun. Bagos, yun po ipagpasalamat po natin sa Panginoon, sapagkat hindi niya po ipapahintulot po na magkaroon po tayo ng ganong karamdaman po kung hindi niya po tayo mahal. Doon po niya pinaparamdam po sa atin sa pamamagitan po ng karamdaman po man po na yun, na pagdalisay man na yun. Doon niya po pinapakita kung gaano po siya kahiwaga nakikilos at kung gaano nga po ba niya pinaparamdam sa atin yung tunay na pagmamahal po niya. Kaya po patuloy lamang po tayong magbata, manalig, manampalataya po. Nabuhay po ang Diyos sa dakong ito. Yun lamang po at maraming salamat. Salamat sa iyo, kapatid. Pinatutunayan lamang po ng Diyos na buhay ng ating Ama na sa Kanya ay walang imposible at ang kagalingan ay sa Kanya lamang magmumula. Amen po ba? Ang susunod po nating tatawagin ay ang aming guro na si Tita Gloria. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay sa Kanyang katauhan. Buhay ang Diyos. Kanina po habang nandoon po sinesensyasan ko po kasi po udyok sa puso ko umawit sa Ama. Nung nagtatawag na po siya sa akin po nakatanaw, kaya tuwan-tuwa naman po ako, sabi ko ako ang tatawagin. Nung sabihin po na may sakit, sabi ko hindi ako yun. Diba? Kasi inangking ko po, magaling na po ako di po ba? Kaya nais ko pong handugan ng awit ang ating Panginoon. Sandali. Kagabi ko pa po kasi pinakikinggan yung awit na ito talagang medyo po kasi ko napakasarap po na damhin yung awit na magmumula sa puso ko. Ito yung nagsasalarawan ko ano yung aking damdamin para po sa ating Panginoon. Muli po nais ko pong handugan kayong lahat at syempre po yung mga kapatid natin na nasa ibang bansa. Unahin ko na si Marcelo Cao. Tsaka po si
Tita Au, nandito na Wala na akong babatiin Au at Dante, nandito na. Si Cathy, hello Cathy Lynn, Chico Lee, mga kapatid natin na nasa ibang bansa sa Japan, si kapatid na Emily Miranda na nasa Taiwan, sa Dubai naman po ang ating pong kapatid na si Irene and Jess Espanyol, sa London ang kapatid na Donna, Tita Lenny Edraisa, mga kapatid natin na nasa Japan, sila Vicky, Feli, lahat po kayo dyan, si Raquel, at para po sa inyong lahat at sa ating pong Panginoon. Para sa aking shepherd, Madam Betchico, ikaw lamang ang tangi kong iniisip, ang tangi kong panaginip. Sana'y dalawa ay lagi nagmamahalan. Pangarap na kailanman di maglaho ang pag-ibig kong ito, pagkat hindi ko makakayang mawalay sa'yo. Ikaw lamang ang buhay ko, sana mapakinggan mo ang puso ko na mayroong sinasabi. Ikaw lamang ang tangi kong dinarasal, ang tangi kong panaginip. Sa habang buhay tayo'y magkakasama. Pangarap ko na kailanman di maglaho ang pag-ibig kong ito, pagkat hindi ko makakaya mawalay sa'yo. Ikaw lamang ang buhay ko, sana mapakinggan mo ang puso ko na mayroong sinasabi. Ikaw lamang ang buhay ko, sana mapakinggan mo ang puso ko na mayroong sinasabi. Ikaw lamang ang tangi kong minamahal, ang tangi kong dinarasal. Sana'y habang buhay tayong magkasama. Pangarap ko na kailanman di maglaho ang pag-ibig kong ito, pagkat hindi
kung makakayang mawalay sa'yo. Ikaw lamang ang buhay ko. Sana, Ama, pakinggan mo ang puso ko na may roong sinasabi. Ikaw lamang, ikaw lamang, ikaw lamang. Maraming salamat po. Yan po ang aking awitin na sabi nga sa maikling pamagat, ikaw lamang mayroong malalim na pakahulugan. Purihin ang ating Diyos. Di sige po. Tumor daw Magpa-practice lang ako. Ano pa ba? Habang may buhay. Mababa lang. Habang may buhay, ibig kong malaman mo hanggang sa dulo ng mundo. Ang pangarap ko ay sa'yo. Muli po, nahanda ko pa rin po sa inyo lahat ang awit ng ito na nagmumula sa aking puso. Pag umaawit ka, doon mo nare-release kung ano yung nasa iyong kalooban. Kaya po muli po, nahanda ko sa inyo lahat, sa ating mga kapatid na nanonood sa internet, sa ating Panginoon. Nais kong mabuhay sa haba ng panahon. Kung ito'y lilipas na ika'y kapiling ko, ang aking buhay, ang aking buhay sa'yo ibibigay. Tangi kong panalangin ay ang pagsamo ko. Kailan may di magmamaliw ang apoy sa puso ko habang may buhay, habang may buhay, hanggat ang dugo ko ay dumadaloy sa'yo lamang iaalay ang aking buhay, ang aking buhay sa'yo ibibigay. Kung ako'y mawawalay, ako'y mabibigo, hindi na nanaisin pa ituloy ang buhay ko, ang aking buhay,
aking buhay, hanggat ang dugo ko ay dumadaloy, sa'yo lamang iaalay ang aking buhay. Ang aking buhay sa'yo O Ama, batid ko, ika'y nakikinig na totoo sa awit kong ito. Mula sa puso ko, o aking Ama, dinggin ang awit ko, awit na mula ngayon sa puso ko. Ang nais ko'y pakinggan mo, o Ama ko, o Ama ko, sa'yo ang buhay ko, sa'yo ang buhay ko. Maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat sa iyo, aming guro, sa mga awiting inalay mo para sa ating Diyos na buhay. At muli, isa pong alagad, ang sa inyo ay magbabahagi kung paano nga po ba sa bawat araw ay damang-daman niya ang Ama sa bawat niyang pag-aalay. Ating pong palakpakan ang Diyos na buhay sa ating kapatid na si Tita Mirna Andrada. Purihin ang Ama. Nakakagalak naman. Habang umaawit siguro, sabi ni Mami Beth, pati ilong mo malamig na. Bakit po? Ang Diyos po'y mabuti. Tingnan niyo po siguro may karamdaman. Hirap na hirap siya sa kanyang pakiramdam. Subalit, pinili ng Diyos yung awiting angkop na angkop sa kanyang tinig, na siyang nagpalamig sa aking kamay at paa at sabi nga ni Mami Beth, pati ilong. Kasi po, nagkakabahaginan kami ng kagalakan na dulot ng Diyos sa damdaming mainam na ipinagkaloob sa ating lahat. Sabi ko, tiyak na madadama ako ng buhay ng Diyos. Sabi ko, tiyak na madadama ako ng Ama. Bagamat sa pagkakainom namin ni Mami Beth ng nag-a-icing na tubig, ay talaga pong parang siguro nagkaroon po ng damdaming hindi mainam sa lalamunan. Maliban na lang po kako kung ang kapatid na nini ay bigyan ng mainam na pandama ng Ama. Subalit talagang ang Diyos ay mabuti. Manahimik ka sa isang tabi. Namnamin mo ang bawat tinatawag ng Ama sa harapan na nag-aalay ng buong puso, buong katotohanan at buong pag-ibig. Sadyang sabi ko kay Mami Beth, kay Liza, kahit di na ako tawagin ng Ama, ninamnam kong awitin ni Guro. Napakasarap pakinggan kung paano katotohanan ang pag-aalay sa Ama ay isang kagalakan. Kaya po Ama, sa damdaming mainam na ipinagkaloob mo sa amin, sa aming magkakapatid, nais naming ibalik ang aming mabuting damdamin sa iyo sa pamamagitan ng karakarampot na aming naiaalay. At salamat sa damdamin na sa kabila ng mga patuloy na pagdalisay o pagsubok na turingan ay ipinaparam at pinapawi mo sa amin ang pangamba, kundi ang katotohanang patuloy mo kaming pinaghaharian. Muli po ang awiting ito para po sa ating lahat, na tila baga inaawitan tayo ng ating Panginoon. Huwag po tayong mangamba, ang damdaming mainam
naway patuloy manahan sa ating mga buhay. Napakabuti ng Diyos, walang takot, walang pangamba. Habang may tinig pa tayong nalalabi, ialay natin ito sa Ama. Huwag kang mangamba, di ka mag-isa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita, minamahal kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ay akin magpakailanman. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-isa. Sasamahan kita saan man magpunta. Sa aking mga mata, minamahal kita. Minamahal kita. Sa tubig kita'y sasagipin, sa apoy ililigtas mantin. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-isa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita.
mahal kita. Sa langit kita'y hihintayin, silid mo ay ihahanda mang di. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag ka mangamba, hindi ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita, minamahal kita. Thank you, Lord. Salamat, Mama. Salamat kapatid sa napakaganda mong awitin. Muli po ay isang alagad ang sa atin ay magbabahagi. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating kapatid na si Architect Rose. Na-surprise po ako doon. Papuri sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Ito nga ba ayoko? Magandang umaga po sa ating lahat. Medyo matagal na po akong hindi nakakapag-bahagi dito sa harapan. Subalit kalooban po ng Ama na magkasabay kami ng aking kapatid na promise kanina, na habang daan po ay naibahagi ko sa kanya ang mga nangyari sa akin lately, itong mga nakaraang, sabihin na natin pong buwan. Bilang alagad, ako po ay medyo dumadaan sa pagdalisay na lalo naman po napapatibay sa akin. August 30 po yun, Sabado po yun. At tumawag po sa akin ang aking kapatid na taga Nueva Ecija at ang sabi po niya, punta ka sa nanay. Ako po ay taga San Jose, ako naman po ay dito sa Sabang. Ang ate ko pa po na nasa Nueva Ecija ang tumawag sa akin. Punta ka sa bahay. Ang nanay, sabi niya ganun, hindi makakilos. Sabi daw po ng aking kapatid na kasama niya sa bahay. So ang reaksyon po namin mag-asawa, takbo kami agad po doon sa sa bahay po namin sa San Jose. At naabutan ko nga po ang aking ina na nakaupo siya. At purihin ng Ama
ang aking kapatid po ay naturuan ko rin po noon na sabi ko, kung nag-high blood ang aking ina, kapag ka nahilo ang nanay or sumumpong yung high blood, huwag mong basta gagalawin, ibabad mo kako ang kanyang mga paa sa tubig na mainit na hanggang matatagalan niya at punasan ng mainit na tubig. At yun nga po ang kanyang ginawa nung dumating kami. Yun ang kanyang first aid na ginawa. Hanggang nga po dumating kami, nagtulong-tulong na nga po kami na bigyan ng first aid ang nanay ko. Hanggang dumating po ang ate ko na nanggaling pa ng Nueva Ecija before lunch. Ang immediate na ginawa po nila, dinala po kay Castro. At doon nga po ay naano nga po na na-stroke ang mother ko. Yun nga po, na-confine nga po siya. Araw po yun ng Sabado. Araw ng Linggo, dumaan. Nakasabay po noon, sabi ko nga po ito sa pagdalisay dahil nung time po yun ay naatasan ako na yun nga po i-renovate na pangunahan ng pag-renovate ng ating Adoration Chapel. Inumpisahan na po ang pagbaklas ng mga materialis po doon sa loob na napagnilayan ko po na ang katanungan po sa akin ay, anak, sino uunahin mo, ang magulang mo o ako? Napurihan ng Diyos, napagsabay ko naman po. Araw ng Lunes, nakapunta po ako dito dahil stable po ang kalagayan ng aking ina. Nakakapagsalita naman po siya noong time na yun. At yun nga po, isinabay ko ang pagpunta rito at pangunguna po sa pag-renovate ng Adoration. Araw din po ng Lunes na yun, ang sabi po ng mahal na apo, samahan ko siya na bumili ng tiles, namili po kami. Na ang sabi po niya, pagkabili natin ng tiles, sama ako sa iyo sa ospital nung madalaw ko ang nanay mo. Nung time po na yon, ang nanay ko, hindi po niya nakikilos yung kamay niya, na parang wala pong pakiramdam. Tapos habang nasa ospital po ang mahal na apo, ang ginawa po niya, hinawakan niya ang kamay ng aking ina at hinaplos-haplos po niya. Noong una po, hindi po maikilos ng nanay ko yung kamay niya. Hanggang nung nga po, hinaplos nga po ng mahal na apo at yung paa niya, noong una nga po, hindi rin maikilos. Na hanggang nung umalis po ang mahal na apo, nasisipa po ng nanay. Kumbaga sa ano, nagkabuhay po, purihin po ang ama. Hindi po doon natapos ang pagsubok. Dahil ang naging karamdaman ng akin na nanay po ay nagkaroon ng internal hemorrhage. Na ang sakit pong yun, pagka doon po daw po sa kay Castro, hindi po covered ng PhilHealth. So, bilang sabi nga po sa hirap ng buhay, kailangan po natin na kahit papaano, yun nga po, magkaroon ng discount. Sabi po niya ng doktor, lipat po namin sa Our Lady of Mercy. Hindi po namin nilipat ang nanay ko. Sabi ko nga, dito na lang po, bahala na. Sabi kong ganun. Hanggang na napakiusapan po namin, purihin ng ama, na ang doktor po ay pumayag na pneumonia ang maging findings doon sa nanay ko na covered po ng PhilHealth. Yun po ay isang milagro na aming pinagpapasalamat. Nung time po na yun, na ang nanay ko ay nandoon, medyo nagkaroon po ng problema. Na naging restless po siya nung Thursday po yun. Restless siya na dumating ang time na sabi ko, Ama, pagdalisay na naman po ito sa aking pananampalataya. Na kailangan po siyang dalhin sa ICU. Nandinala po ang nanay ko sa ICU, Miyerkules po yun. Sabi po ng doktor, yun nga, como 88 years old na ang nanay ko, ay kasama na rin po yun sa kanyang edad, na mahirap malaman ko ano talaga ang mangyayari dahil napakataas po ng BP niya. Alam nyo, yung tatlo po silang matatanda na napunta ng ICU, yung dalawa po parehong namatay. So, nakakalungkot po na isipin na yun nga po ang nanay napunta ng ICU. Dasal at dasal po ang aking naging sandata. Hanggang dumating ang time na araw ng Linggo,
Kinukwento ko nga kay kapatid na promise kanina. Araw po yun ng banal na krus. Hindi pa rin stable ng nanay ko. At pagpasok ko pa lang po dun sa chapel namin, sa gate ng chapel, may napansin po ako ng 3 orchids doon sa may gate. Alam po niyo ang kulay ng orchids, 2 pink at 1 white. Pagpasok ko pa lang po gano'n, sabi ko, Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, yung puti po ang inano ko ng Holy Spirit po yun. Na nagpadama po sila sa akin. Kaya pagpasok ko po doon sa chapel namin na walang katao-tao, ako lang po mag-isa ang nandoon na nagdasal po ako ng Chaplet of Mercy. Na nandun pa lang po ako sa kahuli-hulihang banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan. Biglang nag-ring po ang cellphone ko at ang sabi ng ate ko, good news. Sabi po niya, pwede nang ilabas ang nanay, maganda na ang kanyang kondisyon. Kaya sabi ko, Ama, napakadakila mo. Hindi mo ako pinababayaan. At during nga po nung kahit nasa ospital ang nanay, yun nga po, panay pa rin po ang minomonitor ko po kung ano nangyayari sa adoration. Dumating po ang time na dumating yung bill na medyo malaki po ang naging aming bill na kung sabi nga po kung hindi nabigyan ng discount ng PhilHealth, malaking bagay po ang ang mga kapatid ko naman po ay hindi naman po kaya na yun nga po. So kami lang po ng ate ko ang nag-shoulder nung bill ng ospital na sabi nga yung savings naming mag-asawa ay yun nga. Pero purihin ng Ama, napakadakila niya. Dahil yun nga po, magsilbi ka sa Kanya at kung ano man yung ginawa mo, unahin mo siya. Ang gantimpala ay sasayo. Ang nangyari nga po, katatapos ko lang po nung isang project ko nga po na yun. Biglang tumawag po ulit at ang sabi, gigibain yung 5 pinto ang apartment at ipagagawa sa akin. Hindi po ba napakabuti ng Ama? Sabi nga, ito po ay sikreto, supposed to be, pero sabi nga, ang adoration, ang dumarating na, sabi nga, budget para dyan ay hindi ganong kalaki. Subalit, yun nga po, dahil sa tulong ng Ama, kompleto na po halos yung materialis no, nararaos po. Kaya napakabuti po niya. Huwag kayong bibitaw at hindi niya tayo pababayaan. Napakaraming pagsubok pero huwag tayong makakalimot sa Kanya, hindi niya tayo pababayaan. Yun lang po at maraming salamat. Salamat kapatid. Buhay po ba ang Diyos? Patuloy po tayong umasa sa Diyos na buhay at ating makakamtan ang kagalakan, ang tagumpay at tuwiran niya tayong isasadsad sa bawat araw ng ating buhay. Amen po ba? Ang susunod pong magbabahagi sa atin, mag-aalay po sa atin ng isang awitin, ang ating kapatid na mga awit, si Tita Pilar. Palakpakan po natin ang ating kapatid na si Tita Pilar. Isang mapagpalang umaga po sa pahapon na pong ito. Buhay po ba ang Diyos? Kay buti po ng Ama. Purihin ka Ama. Nakaka-inspired po kasi yung bawat tumitindig dito sa harapan. Kaya hindi ko mapigilan din ang hindi mag-alay sa ating Panginoon. Bagamat alam ko po na umawit ng lahat yung mga kapatid ko. Hindi po ito
paligsahan sa awitan sa dakong ito, kundi buong pusong paghahandog sa ating Panginoon. At kung bawat tumindig po sa harapan ay inyong ninanamnam, maging ang mga awitin ay gumagaling na po kayo. Amen po ba? Kay sarap po talagang mag-alay sa ating Panginoon. Kaya nawa po sa bawat isa ay tunay na makatanggap ng biyaya mula sa ating Diyos na buhay. Para po sa lahat. Yahweh, alam ko ika'y naririto, lagi na tuwi na sa tabi ko, sa kapahamakan inililigtas ako, sa buhay na walang hanggan, akay-akay mo. Puso ko'y iyong nasiyasat, batid mo ang lahat-lahat. Ang aking mga panlulumo at ang aking mga pagtayo, kamay ko'y lagi mong tangan, kahit sa bingit ng kamatayan. Iyakap mo ako sa iyong bisig, kanlungan ko ang iyong pag-ibig. Yahweh, alam kong ika'y naririto, lagi na tuwi na sa tabi ko, sa kapahamakan inililigtas ako, sa buhay na walang hanggan, akay-akay mo. Pag-ibig mo'y santa takasan, sa rurok ng langit kailanman. Ikaw ang kagapay, saan man ako maglakbay. Sa ningning man ang araw, bawat umaga ko ay ikaw. Iyakap mo ako sa iyong bisig, kanlungan ko ang iyong pag-ibig. Yahweh, alam ko ika'y naririto, lagi na tuwi na sa tabi ko, sa kapahamakan inililigtas ako, sa buhay na walang hanggan, akay-akay mo. Sa buhay na walang hanggan,
akay mo. Sa atin pong lahat na naririto, magpaakay po tayo sa ating Panginoon sapagkat tuwiran, kay sarap po niyang kapiling, kay sarap niyang magmahal. Sa tuwina po, damhin natin ang pag-ibig ng Diyos na buhay. Salamat po. Salamat kapatid sa pag-aalay mo sa ating Diyos na buhay. Muli po, isa pong kapatid nating tagasunod ang nais kong magbahagi at magpahayag. Kung paano nga po ba ay damang-dama niya ang banal na espiritu sa dakong ito. Tawagin po natin ang ating kapatid at palakpakan natin ang ating kapatid na si Marcos. Isang magandang umaga po sa atin lahat. Medyo nagkabiglaan po ng konti at sa labas po kasi ko eh. Ako po, medyo talagang nung panahon po na ako'y wala pa rito, talaga pong kumbaga sa hindi ko masyadong pansin yung mga ganitong gawain. Pero dito po sa lugar nito, kaya ako pabalik-balik po dito ko po nadama, dito ko po ako nabuksan, dito po ako nakadama at nabuksan ang aking pananaw, ang aking damdamin, at dito ko rin po naramdaman na lumalalim ang aking pananampalataya. Dito ko rin po ako natutong lumakad sa landas ng katwiran na may kababaan loob. Mahirap po talagang mabuhay sa mundo kung hindi tayo talagang susunod o tatalima sa ating Diyos na buhay. Unang-una, pag wala po tayong nararamdaman o napapakinggan anuman sa mga mensahe ng banal na salita ng Ama, talaga pong mahirap mamuhay. Pero pag po tayo ay nagkaroon ng sapat na paniniwala at pananampalataya sa ating Diyos na buhay, makikita po natin ang tunay na kasaglihan ng ating buhay at maramdaman po natin ang tunay na pag-ibig ng Diyos ay talaga po palang nandito sa lugar nito. Unang-una po, marami pong salamat sa ating pong minamahal na Apo Kunching dahil sa pamamagitan po niya na ginamit siya ng banal na Diyos, ng Espiritu, ay nagkaroon po ng magandang kinabukasan ang akin sa sarili sa ngayon at naaki ko na rin po ang aking asawa. Bagaman po siguro alam ninyo na ako ay galing sa ibang sektor na relihiyon, pero hindi po naging hadlang yon dahil pareho po tayong Diyos ang buhay ang Diyos natin pare-pareho. Kaya po ako nanatili at pumapatnubay sa ngayon sa araw na ito hanggang sa kasalukuyan, nandito po ako. Siguro po kung hindi ko nadama rito ang banal na presensya ng Diyos, wala na po ako rito. At baka po pinagbigyan ko lang ng mga 1 o 2 araw, hindi na niyo ako makikita ngayon. Pero almost 1 year and 7 months na po ako rito ngayon. Kaya madadama ko po yung pangalawang anibersaryo ng ating minamahal na Espiritu ng Divine Mercy.
Maraming po salamat muli. Maraming pong salamat sa iyo, kapatid. Tunay nga pong ang bawat isang tumatayo sa harapang ito, tunay po yun ay mula sa Ama upang sa atin na ipahayag ng katauhan kung paano nga po ba siya ay tuwirang nagmamahal at sa atin ay nagbibigay ng kagalakan at pag-asa. Amen po ba? Ang susunod po nating tatawagin ay isa po muling mga awit. Nais ko pong tawagin ng ating kapatid na si Tita Promise upang ipahayag niya kung paano nga po ba ang nadama niya sa dakong ito. Purihin ng Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Palakpakan nga po natin ang buhay ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Purihin ang Ama. Talaga pong sabi nga ng anak na Sharina, masurpresa ang Ama. Agree po ba kayo doon? Opo, sapagkat ako'y nagkakabisa. Bigla po akong tinawag, bagamat ako'y naghaharot kanina, na ang aawitin ko ay yung pinapractice naming surprise para sa anniversary. Pero purihin, dakilain ng Ama, sapagkat, ayan, kumakabog tuloy yung dibdib ko. Alam niyo po, gising na po ba kayo? Sabi na sa inyo, pag ako magigising kayo Alam niyo po, kaninang patungo ako dito, ako'y naiwan ng kabyak ng puso ko sapagkat isa siya doon sa naglinis dito po para sa ating nalalapit na anibersaryo. At naglakad po ako mula sa amin hanggang doon sa bukuhan at doon ay nakita ko si kapatid na Rose. Napakabuti ng Ama. Alam niyo, mahabang daan, napakaganda ng aming talakayan at dito nga, sabi niya, marami po kami na at isa na nga po dito yung kahiwagaang ipinasilay sa kanya ng Ama kung ano nga po yung narinig nyo ay iyon din po naman ang aming napagkwentuhanan. Hindi po ba napakabuti ng Ama? Sa kabila ng ating kawalan, siya ang magdurugtong ng anumang kakulangan. Amen po ba doon? Amen na amen po doon. At sabi ko, alam mo kapatid, siguro po mapakagandang magbahagi ka mamaya sapagkat napakaganda ng ibinabahagi mong ito ngayon sa akin. Ito po ay isang inspiration para sa mga may karamdaman. Ito po ay isang pampalakas ng loob para doon sa mga nanghihina na akala nila ay walang-wala na silang magagawa at makakamit sa kanilang buhay. Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Yun nga po, kinakabisa. Pero po, alam nyo, siguro nga po, hindi ko pa puto kasi. Kakanta po ba ako? Ayan na po ang apo. Pero po, isang lines lang po, ito yung bakit ko ito binabasa. O Ama, ako'y nagpupuri sa lahat ng bagay mong lalang, mula sa pagsilay ng bukang liwayway hanggang sa pagtulog, talat buhay na kagabay. Amen po ba doon? O para po may suspense sa susunod kong pagbabahagi yung kasunod sapagkat ito na po ang mahal na apo. Isa lamang po,
susugan ko lang po yung sinabi ni kapatid na Rose. Sa bawat pagdilaysay na ating nakakamtan, lagi po nating damahin ang amay nariyan. Handa siyang dumamay, handa siyang makinig, handa siyang magbigay sa lahat ng bagay. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos at magandang umaga. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Maraming salamat sa mga nagbahagi, nag-alay ng awitin. At nawa nga po, ang bawat sa atin ay nakakamtan, dagdag na sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos na buhay. At ngayon po, ang mga kapatid, tayo po'y maghawak-hawak na ating mga kamay at awitin natin ang